Nandito na naman sa grocery ang inyong lola. Kaya dami na namang kulang doon sa tindahan ko. Wala ng mga pansit canton at saka noodles. Kasama pala yung apo ko dito. Ayan, ito yung apo kong isa. Kasama ko. Ikot-ikot muna kami dito. Kunin yung mga kailangan. Pakunti-kunti lang. At tagli 5 piraso. Basta mayroon lang maitinda. Okay na yan siya. Ganyan niyang tiyaga lang talaga. Ang pagtinda ay dili pud sayon nga hanap buhay. Kay bisan piso imo na siyang tindugon. Na imo palit og kindi, isa ra ka buok. Unya na apay mangutana ra di ay, unya na apay magpasinsilyo ra, mao na si. Unya na pagoy mangutang. Abi na ako og syudad na, nga wa nay utang sus na pud ay. Pero ako hindi na ako magpapautang. Kaya nakakaon ako og tagam nga ang nangutang sa ako sa una sus nangamatay na wa na makabayad. Unya ka ng uban adto pagod sa ubang tindahan mamalit dili sa imong tinda bisag naay utang. Naay uban diha nga mangutangay mga salbahis dili maka una-una gud og bayad ug sukton mao pay masuko. Pero naagud gyapon nakautang sa among tindahan bisag istrikta ko sa pagpautang. Kay kini nga akong mister ang maluluyon. Mao lagi nang masirimunan pud nako siya kay pagtan-aw naa naman pud listahan oy. Ang pagtinda dili baya pud sayon. Kung dili nimo skill, layo ra ng isa ka bulan, hurot imong kapital. Kahit ano pang klaseng trabaho, hindi talaga madali. Katulad yung arawan, pag hindi mo trabahoan ang isang araw, wala ka mang makuha na sahod. Sa lahat ng hanap buhay, ang kailangan talaga sipag at tiyaga. Kung wala kang sipag at tiyaga, kakatuka talaga ang aabutin mo. Kay ang Diyos nanalangin na bago pa man nilikha ang tao, ay nilikha na lahat ng Diyos ang ating kailangan. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon nga si Jesucristo. Kaya mao na iyang giingon nga lihok tao kay tabangan ta ka. Pero unsa man pagtabang sa Ginoo ug ang tao nga di mo lihok nga nag-ingon man gani diha sa Biblia nga dili angay pakanon ang taong tapulan. So kinahanglan gud nga motrabaho ta dili ta magtapol-tapol, dili magtamad-tamad. Ug higit sa lahat kailangan ang Diyos ay center sa family. Kay magaan ang daloy ng blessing pag ang Diyos ang nasa pamilya, siya ang uunahin. Araw-araw nakakunik sa salita ng Diyos dahil ang Diyos ang buhay natin. Siya ang nagbigay ng hininga natin. Kaya papasalamatan natin ang Diyos araw-araw sa buhay na iyang pinagkaloob sa atin lahat. Kaya ang Diyos na si Jesus Christ ay Diyos sa mga buhay, hindi siya Diyos sa mga patay. Busa kitang mga may ginhawa pa karon, dili nato sayangon ang pagkakataon. Atong awitan ang Panginoon, ato siyang simbahon. Kay habang may ginhawa pa ta, duol pa ta sa iya, makasampit pa ta sa unsay atong pangayoon. Kaya ang atong ginhawa nakakoneksyon pa sa Ginoo. Naapatay panahon nga magbag-o ang mga binuhatan natin nga mga baluktot pwede pa natin bag-uhin, ituwid. May pagkakataon pa tayo mangayo og pasaylo sa iya kay buhi pa ta kadtong mga nangamatay na di na to makapangayog pasaylo sa Ginoo kay patay na sila. Kay tinuod na bagud nang nakasulat nga naagoy paghukom ug maghatag siyag ikaduhang kinabuhi na walang hangganan. Ug nakasulat sa kasulatan sa John 15:7 nag-ingon, "If you abide me and my words abide in you, you will ask whatever you wish and it shall be done unto you." O di ba klaro kaayo na kung ang salita sa Ginoo ay nanatili sa atin maka pangayo ta og bisan unsa atong pangayoon kay iya nang ihatag. Pero take note, don't get me wrong, hindi lahat ng ating hiningi ay ihatag sa Diyos kasi mayroon tang hiningi nga hindi kalugod-lugod sa Panginoon o ikakasira sa ating buhay. Kaya ang Diyos ang nakakaalam sa lahat. At hindi dapat tayo manglupaypay o mawala ng pag-asa dahil habang may buhay, may pag-asa at kailangan lang natin ang Panginoon. Malapit na pala kaming matapos dito sa counter. Basta kapatid, sa bawat hagtik ng orasan, tawag lang tayo sa Ginoo dahil naa siya nakatingin sa atin.
God bless sa inyo mga kapatid. Bye.